Ay nagbigay nga ng mamahalin na regalo dito kay Sarah at hindi nga namin 'to inaasahan mga day. So for today's video nga ay samahan niyo nga ako mga day. At sa mga oras nga yan ay nagluluto ako para sa aming dinner. At ang lulutuin ko nga ngayong dinner ay tortillas mga day. At hindi nga muna kami magra-rice dahil itong recently days ka ay nag-rice nga kami dahil nga sa natira namin Chinese. Inubos na nga namin yun kahapon. Kaya sabi ko kako kay Bianan, ibili nga ako ng ground beef. At ito nga yung gagamitin natin sa ating tortillas. Madalas ko nga ito ginagawa at niluluto kay Bebe. Kasi isa nga ito sa kanyang paborito. At talaga naman napakasarap mga dyan. At napakadali nga lang lutuin ito. So, nag-get na nga ako dyan ng bawang at sibuyas na ating gagamitin mga day. At syempre, madalian na lang nga ito mga day. At kung nag-iisip nga kayo ng ideas at madaling lutuin, ay ba, isa ito sa pinakamadaling lutuin mga day. At napakasarap pa at mabigat na nga rin sa tiyan. So, nagsutay nga lang ako dyan ng bawang at sibuyas. Hindi naman kailangan maging brown mga day. Dahil medyo aalat nga lang siya kung medyo nyo iba-brown. So, tama lang na mahalo siya sa mantika mga chay, no? So, sinunod ko kaagad ang ground beef na ating ginamit mga chay. At habang nga ay nakasalang ang ating karne at ang ating bayong sibuyas, syempre nag-get na rin ako ng bell pepper mga chay. Dahil masarap ang bell pepper kapag half cook lang siya mga chay. Huwag mo lulutuin sobrang bell pepper kasi nawawala ang sustansya mga chay. So isa nga rin to sa paborito ng aking nga na Sara, no? Nagkabulol-bulol na oy. So, kaya nagtira pa ako ng kalahati dyan kasi kakainin niya ng hilaw mamaya mga jay. Yes, may hilig sa hilaw na gulay ang aking Sara. Mas gusto niya kainin yung mga hilaw, mga jay sa luto. O, diba? Saan ka nakakita ng ganong bata? So, ayun na, dahil no? So, tiniplahan na nga natin ito dahil naluto na nga rin yung ating meat. Lagyan ko lang ng bawang. May onion and garlic powder ako nilagay. Tapos, nag-add ako ng pepper. At medyo nakulangan ako dahil sa kulay. Kaya tagdagdag na ako dyan ng bell pepper powder. So naglagay ako mga dyan ng tomato paste. Kasi nakalimutan ko magsabi sa kaibigan na nabilhan ako ng tomato. So okay lang yan na meron naman tayong tomato paste, no? So yun na lang nilagay ko. So tansya lang yan mga dyan. No? Kayo na bahala. So as long as meron tayong panlasa na matatansya niya yung mga jay. So naglagay din ako ng ganitong cheese mga jay. Ito yung natira namin sa burger nitong nagdaang week mga jay, di ba? Humabot na ng linggo mga jay, nasa rep pa rin. Pero ox pa rin naman, wala namang problema. So dalawa lang yung nilagay ko mga jay dahil if ever naman na gusto na ipa-plain ng burger sa susunod, meron pa tayong stock, no? Dalawa lang ang akin nilagay. So, medyo nakulangan pa nga ako sa cheese mga jay. Parang gusto ko mas creamy pa mga jay. Kaya naman nagdagdag ulit ako ng another cheese. Alam niyo naman ang mga Dutch mga jay. Mahihilig sila talaga sa cheese. Oo, dahil isa ang Netherlands sa nagpuproduce ng napakasarap na cheese. Dahil marami mga baka dito mga jay. Usok-uso dito ang mga milk. So, sa mga oras ng yan ay atin nang ilalagay ang ating tortillas bread mga tay. Kung nagtataka kayo, bakit walang makulit na bata sa paligid ko, no? So, pinasama ko si Sarah kay Oma, nag-ano sila mga jay, ano ba to? Alam niyo, minsan talaga nahalo na yung Dutch sa aking utak ba? No, kumuha sila ng fresh milk mga jay doon sa sa baka. Medyo mga malayo-layo yun dito. Pero kapag dinaray, parang mga 15 minutes lang yung mga tsay. So, nilagyan natin syempre ng corn. Nilagyan din natin ng cucumber or cucumber o mga tsay. Tapos, nilagyan natin yun ng cheese syempre. Naglagay na tayo kanina ng cheese. Kailangan lagyan ulit natin ng cheese mga tsay. Dahil ang akin Dutch talaga mga tsay ay talagang bawat sangkap ay talagang alam na alam niya talaga mga jay. So, gusto niya maraming cheese mga jay. So, ito na nga yung ating finished product. O, diba? Madali lang yung mga jay. Kaya niyo yung gawin sa bahay kaysa bumili kayo sa palengke or sa store or sa mall, diba? So, ayun na nga. Dumating na nga yung package na aming hinihintay, no? Ito yung hindi namin talaga inaasahan mga jay. Akala ko nagbibiro lang yung kaibigan ko na meron daw siyang biniling
mamahalin na regalo sa aking anak. Sabi ko, kasi nga 2 years and a half kami hindi nagkita mga day. So ang Sarah noon mga 6 or 8 months lang. Talagang na-miss niya ang Sarah. Talagang masaya siya nakita kami mag-ina nung nakaraang linggo. Kaya ito yung pabaon niya sa aming mga day. Isang electric car para kay Sarah. O diba sabi ko, anak, buti ka pa nagkaroon ng sasakyan ng mama. Hindi pa nga nakapasa sa pagkuha ng lisensya, no? Hindi pa nga makapag-drive dito ang mama. Pero ikaw nakakuha ka na kagad ng kotse. Talaga naman, sports car pa yung mga day. O diba? Wow, napakasosyal. So yun lamang mga day. See you on my next vlog. Bye-bye.